The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples this parable. A man going on a journey called in his servants and entrusted his possessions to them. To one he gave 5 talents, to another 2, to a third 1, to each according to his ability. Then he went away. Immediately the one who received 5 talents went and traded with them and made another 5. Likewise, the one who received 2 made another 2. But the man who received 1 went off and dug a hole in the ground and buried his master's money. And after a long time, the master of those servants came back and settled accounts with them. The one who had received 5 talents came forward bringing the additional 5. And he said, Master, you gave me 5 talents. See, I have made 5 more. His master said to him, Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy. Then the one who had received 2 talents also came forward and said, Master, you gave me 2 talents. See, I have made 2 more. His master said to him, Well done, my good and faithful servant. Since you were faithful in small matters, I will give you great responsibilities. Come, share your master's joy. Then the one who had received the 1 talent came forward and said, Master, I knew you were a demanding person, harvesting where you did not plant, and gathering where you did not scatter. So out of fear, I went off and buried your talent in the ground. Here it is back. His master said to him in reply, You wicked and lazy servant. So you knew that I harvest where I did not plant, and gather where I did not scatter. Should you not then have put my money in the bank, so that I could have got it back, and with interest on my return? Now then, take the talent from him, and give it to the one with 10. For to everyone who has, more will be given, and he will grow rich. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And throw this useless servant into the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Dedication. For me, this is a new meaningful word which we can learn from today's Gospel that talks about talents. Dedication. When we talk about talents, skills, capacities, we know fully well these things are already given. Given na po yan. Pagdating sa mga kapasidad, mga talento, given po yan. But we have to be mindful of these 3 things when we talk about talents. First, alam ko, given na po ang mga talento, kasama na po ng ating buhay yan, but we have to be mindful that talents are given uniquely. Talents are unique. Each one of us, okay? Each has his own talents. And these were given uniquely. Hindi mo pwedeng sabihin na yung talent mo ay dapat kapareho ng katabi mo. Hindi mo pwedeng sabihin na dahil magkapatid tayo, dapat pare-pareho tayo ng talento. Hindi mo pwedeng sabihin na magkaklase tayo, dapat pare-pareho tayo ng talents. Minsan dito tayo nadadali. Pansinin niyo minsan yung mga sentiment yun, no? Pansinin mo yung mga sentiments mo sa buhay, mga emotional baggages. Anong laman? Kasi kinukumpara mo yung talento mo sa kapwa mo.
Panginoon, bakit di wala ako ganito? Buti pa yung kapitbahay ko. Kahit nga mismo pansinin mo yung katabi mo, Panginoon, buti pa to. Ang tangos-tangos ng ilong. Buti pa to, napakaganda ng kutis nito. Buti pa sila. Again, as I have said, when we talk about talents, meron tayo niyan. Bawat isa meron niyan. But it is always given uniquely. Unique yun. Hindi pwedeng, porque pare-pareho tayo, magkasabay tayo, nasa isang bubong tayo, nasa isang komunidad tayo, dapat pare-pareho tayo. No. Unique lahat ng talento at ipinagkaloob ito uniquely. Second, when we talk about talents again, given na po yan, kasama na yan nung tayo pinanganak. Kasama na yan. But we have to be mindful that these talents are given from God. Galing to sa Diyos. Ipinagkaloob to sa iyo. Kaya nga, we never have that kind of privileges or rights na maging demanding. Na magdidemand ka, Panginoon, nandito ako ngayon, dapat ibigay mo to. No. These are God's gifts. Grasya po ito ng Diyos. Kaya kung anong ibinigay sa iyo, isipin mo na ipinagkaloob ito para sa iyo, alang-alang sa iyo. Again, alam natin na ang mga biyayang ito ay galing sa Diyos. Kaso we have to be mindful that this is in accordance with your own capacities. Depende yan sa iyong estado. Depende yan sa kakayahan mo. May mga taong medyo mabigat ang pinagkaloob, malawak ang pinagkaloob. Meron ding sabihin nating tamang-tama lang. Hindi pwedeng lahat nasa iyo. Depende yan sa anong ipinagkaloob sa iyo. Kaya minsan, dito ulit tayo nadadali. Sabi ko nga po kanina, masyado kang nakafocus sa iba. Dapat titignan mo yung kakayahan mo. At ito ay pinagkaloob sa iyo dahil ito yung naaayon para sa iyo. Ibig sabihin, acceptance. Dito tayo nadadali Pagdating sa mga kapasidad, hindi natin natatanggap ang lahat. Hindi naging buo ang pagtanggap. Hindi. Kung anong meron sa iyo, ipinagkaloob yan sa iyo, galing sa iyo ng Diyos yan, tanggapin mo ng buong buo. Kahit gaano kasimple iyan. Another thing, as I have said a while ago, uniquely, God's grace or acceptance. That is why, kapag alam natin na ito'y pinagkaloob sa atin ng Diyos, dito pumasok yung hamon sa atin ng Ebanghelyo. Dedication. Alam niyo, pagdating sa kapasidad, pagdating sa mga talento, ang pinakamahalagang salita para sa akin, o very meaningful, ay yung dedication. Anong ibig sabihin ng dedication? Ano mga bang ibig sabihin ng dedication? Most of the time, we make use of this word. He's a very dedicated person. He always makes exercise with dedication. Anong ibig sabihin nito? First of all, when a person who is so dedicated, he is grateful. Nagpapasalamat. Sinasabuhay niya ang kanyang kapasidad, sinasabuhay niya ang kanyang mga talento na may kasamang pasasalamat. Kaya dedicated ang taong iyan. Talagang masipag yan. Bakit masipag? Kasi with dedication lagi. Pansinin niyo yung mga talagang sabihin nating may mga taong talento. Halimbawa na lang sa sports. Yung mga taong may dedication, sila yung talagang nagsasucceed. Sila yung mga nananalo. At kung titignan mo yung mga taong may dedication, they're doing things repeatedly, again and again, constantly, na walang pagod, walang reklamo. Bakit? Kasi ang nangingibabaw sa kanila ay gratitude.
Pansinin niyo yung iba. Sabihin natin may talent, kasama sa sports, kasama sa team. Minsan ang nangingibabaw, reklamo. Nangingibabaw. Very negative yung motivation. Ang daming reklamo, ang daming napapansin na di kaaya-aya. Laging may expectation, entitlement. Bakit? Kulang sa gratitude. Kaya at the end of the day, anong sasabihin natin? Tanggalin na natin yung batang yan. Alisin na natin yan. Kulang sa dedication. Second, when we talk about dedication, it's all about what? Enhancement as well. Enhancement. Oo, alam natin na kusang ipinagkaloob to sa atin ng Diyos. But malinaw na malinaw sa Ebanghelyo natin, when we talk about talents, skills, this can be learned. Matutunan mo ito. This is the story about the parable of the talents. Kahit kapiranggot ang ipinagkaloob sa iyo, kaya mong i-enhance ito. Kaya mong baguhin ito. Kaya mong palaguin ito. Kaya mong i-develop ito. Kung anong ipinagkaloob sa iyo, kahit sabihin natin maliit na tao ka, pwede kang lumakas at maging may kaya. When we talk about enhancement, first of all, we have to be mindful that you have to develop it in accordance with your own nature. Dito ulit tayo nadadali. Akala natin pagdating sa enhancement, babaguhin mo ang lahat kahit hindi naaayon sa iyong nature. No. Kaya mong baguhin ang iyong talento, but we have to be mindful in accordance with your nature. Kung lalaki ka, lalaki ka. Kung babae ka, babae ka. Hindi mo kayang, ang pag sinasabi kong enhancement, hindi ibig sabihin, kopyahin mo ang kapitbahay mo. When we talk about enhancement, hindi mo ibig sabihin, maging kamukha mo ang sabihin nating idol mo. Dito tayo nadadali uli. Gusto mo yung Koreano? Gusto mo taga-ibang bansa? Gagayahin mo. Gusto mo maging kamukha rin nila. Ayan tuloy, nagmukha kang ewan. Kahit alam mo na yung ilong mo, pangung-pango, pipilitin na maging mas matangos. Ayon tuloy, di mo alam kung manika ka ba talaga o tao. Again, talents are given. Given yan, ipinagkaloob sa atin. But we have to be mindful of some important principles. First of all, it is given to you uniquely. Secondly, it is always given in accordance with your nature. Third, these are God's gift. And so, we live with them, we live with these gifts with full of gratitude and with dedication.